Panibagong serya naman ng mga programa ang muling inilapit ng ilang kinatawan sa kani-kanilang distrito upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Si Dane Gulimlim sa detalye. Mahigit 1,000 rice at corn farmers mula sa Cabusao at Sipocot, Camarines Sur ang nakatanggap ng payout assistance mula kay Camarines Sur 1st District Representative Jory Horibata. Ayon sa tanggapan ng kongresista, bahagi ito ng patuloy na suporta sa mga magsasaka upang mapalakas ang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Sa Cagayan de Oro City, nasa 1,000 food box ang naipamahagi sa mga voluntary blood donors matapos ang bayaning Magnum Bloodletting activity. Pinangunahan ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez kasama ang mga lokal na opisyal ang pamamahagi ng food box bilang pasasalamat sa mga donor. Mahigit 800,000 sisi ng dugo naman ang nakolekta sa aktibidad na makatutulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Sa Leyte naman, nabigyan ng pag-asa ang isang pamilyang umaasa sa pagsasaka at simpleng hanap buhay matapos makapagtapos ng Bachelor of Science in Tourism Management si April Ann Metante sa tulong ng Tulong Dunong Scholarship Program ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa kanyang ina na isang ticketing agent, malaking tulong ang scholarship program para maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang anak sa kabila ng limitadong kita ng kanilang pamilya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Dane Gulimlim, Congress News.